Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. For today's video po ay tungkol naman po sa mga putol na linya ng charging port. Dito po sa video nating ito ay masasaksihan nyo po kung papaano po ang ginagawa ng mga technician upang solusyonan ang mga ganitong problema. Kapag may mga ganitong tanggap po kaming mga technician, ay ang kadalasang ginagawa naming solusyon ay nilalagyan po namin ng jumper wire ang mga putol na linya o di kaya naman ay gamit pa rin ng jumper wire ay gina-jumper na po namin mula sa charging board patungo sa charging port. At dito po sa ating video ay ang nakikita nyo pong solusyon na ginagawa ko ay tinataniman ko po ang mga putol na linya gamit ang non-coated copper wire. Kahit anong solusyon naman po ang ia-apply ng technician, ay okay lang dahil ang mahalaga lang naman ay malinis at matibay niya po itong ginagawa. Kapag naikabit na po natin ang mga non-coated copper wire sa mga putol na linya, ay linisan itong mabuti, dapat ay matanggal ang halos lahat ng oily flux dahil kailangan natin itong lagyan ng UV solder mask para hindi basta-basta matatanggal ang mga itinanim nating jumper wire sa mga putol na linya sa charging board. Sa paglalagay po ng UV solder mask ay hindi kailangan ng sobrang dami, sapat na po yung papatak-patak lang dahil ang main purpose lang naman ay hindi matanggal ang jumper wire at maiwasang magkadikit-dikit ang mga linya. Kapag sa tingin mo po ay sapat na ang UV solder mask na nailagay mo, ay papatuyuin naman po natin ito gamit ang UV light. At para sa mas mabilis na pagpapatuyo ng UV solder mask, ay habang pinapailawan mo ng UV light, ay sabayan mo po ito ng hot air blower at sa ilang segundo lang po ay matutuyo na ang UV solder mask. Kapag tuyo na po ang UV solder mask, ay kiss-kissin mo naman ito hanggang sa lumitaw ang copper wire na tinanim natin at lagyan mo ng flux ang lahat ng pins, then tapalan mo ng low melting solder ang mga pins para mas mabilis natin maikabit ang charging port sa charging board. Make sure lang na lahat ng pin ay nalagyan mo ng low melting solder para kapit na kapit ang lahat ng pins sa charging port. Mahalagang bawat pin ay connected sa charging port dahil hindi lang kuryente ang kailangang mapadaloy natin, pati na rin ang mga data lines para sa operation ng fast charging at data transfer sa computer. At kapag ready na ang charging board ay ilapag na natin ang charging port, gamit naman ang hot air blower ay idiin lang ng bahagya ang charging port at bugahan ng hot air na may init ng 350 degrees Celsius. At kung mapapansin nyo ay dumikit agad ang charging port dahil yan sa tulong ng low melting solder LED. At para siguradong lahat ng charging pins ay connected sa charging board, ay backupan naman ito gamit ang soldering iron. Same procedure sa paglalagay ng low melting solder, isa-isahing suldahin ang bawat pin ng charging port for assurance na connected lahat ng pins. Pagkatapos ay linisin ang charging board gamit ang 99% alcohol at bago ibalik sa unit ang charging board ay huwag kalimutang lagyan ito ng UV solder mask para makaiwas po tayo sa backjob na pampawala ng tiwala sa ating mga customer. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!